Masakit ba leeg natin, di ba? Minsan paggising natin masakit, lalo na dito kung sa kanang bahagi ng leeg natin. Ano mga possibilities? Merong mga muscles yan eh. Titignan natin, pwedeng sa labas ang problema, pwede sa nerve, pwedeng sa buto. So, iisa-isahin natin. Neck pain. Lalo na pag dito sa right side of the neck. Actually, itong tips natin sa neck pain, pwede naman sa kanan o kaliwa ng leeg ang masakit. Ang problema lang, pag left side ang masakit, iisipin natin baka sa puso eh. Kung left side ng kamay na mamanhid, pati leeg, baka isip natin sa puso. Pero pag sa right, at least natanggal natin na hindi siya galing sa puso. So, kung right side ng masakit, tignan natin possibilities. Marami sa trabaho, sa computer, 10 dahilan, merong hindi delikado at merong neck pain na delikado. Ituturo ko sa inyo. Rarely serious siya. Kaya tuturo ko sa inyo para malaman natin. Dito muna tayo sa mas common na mas hindi delikado. Number 1, muscle strain lang. Ibig sabihin, kaka-computer, kaka-cellphone, kaka-drive ng malayong lugar sa trabaho ninyo, sumakit lang yung leeg. Diba? So, minsan kasi, pag lagi nakapirmit tayo sa isang position, humihina yung neck muscles. Pag humina, i-stress yung buto. Kaya sumasakit. Number 2, pwede mali yung pagtulog natin. Pwede yung unan, sobrang taas o sobrang baba. Baka yung kutsyon natin, dapat firm siya, hindi dapat sobrang lambot o sobrang tigas. So, paggising, may stiff neck. Nasa tulog yan, nasa pwesto. So, dapat maganda yung mattress, maganda yung unan. Mag-i-invest tayo. Pwede rin sumakit ang leg, bad posture. Maraming kabataan ngayon, lagi na naka-cellphone. Di ba? Pag naka-cellphone, ito nga ang tip eh, dapat nga nakataas. Ganyan po. Ang mata nyo lang ang bababa. Yung mata lang. Kasi pag yung ulo mo ibababa, sasakit talaga yan eh. Makukuba ka talaga. Kung ganito ang habit natin, after a few minutes o 1 hour ka nakaganyan, sasakit talaga leg mo. At pwede maipit yung mga nerves. So, nasa position lang siya. Meron din sumasakit ang leeg from stress. Sobrang anxiety, sobrang stress, hindi natin napapansin, tumitigas na tong panga natin. Parang TMJ yan eh. So, hindi natin alam, nakatigas na yung panga, nakatigas na yung kamay. So, kakatigas, pati yung neck, pati yung muscles natin dito tumitigas. Pag sumikip ito, yung buto natin sa leeg, yung mga cervical vertebrae, magdidikit siya. Kasi sinikip mo siya eh. So, kailangan siya iluwag. Ayan, anxiety and stress. Kaya magne-neck pain, headache pa yan. Ito po yung mga delikado na. Whiplash. Ito, whiplash. Oh. So, pwede to nagda-drive, nabangga, biglang preno, pwedeng roller coaster, pwedeng sinuntok, o pwedeng may mga judo o mga laro na matindi, no? Pag biglang hinto ng kotse, biglang haharap yung ulo. Pok. No? Mapupunit dito yung mga ligament, yung muscle. No? Tapos pag full stop na siya, magwi-whiplash naman. Gaganon yung ulo. Papalo siyang ganon. Pag pumalo siyang ganon, may napunit dyan. Delikado po. Diba? Nakita natin, nangyari kay Christopher Reeve, diba? Yung dating nag-play ng Superman, nahulog siya sa kabayo, na bali yung leeg niya. Siya, iba naman, napunit yung spinal cord, paralyzed whole body. Kaya banda huli namatay. Yan po. So, ingat sa kotse, sa accident, tsaka sa mga extreme sports. Meron ding brachial plexus injury. Ayan, oh, tignan nyo, may mga nerves yan. Mula sa spinal cord, may mga nerves lumalabas sa leeg, papunta dito sa kamay. So, ang tinatanong namin, kung may neck pain ka, may manhid ba sa kamay mo, kanan o kaliwa? Kasi kung may namamanhid, parang may pins and needles, parang may karayom o nanghihina, pwedeng nandito ang problema, nasa leeg. So, ibig sabihin, mas serious yun kung meron ng manhid. Bakit ito na-injure? Hindi natin masabi sa exercise, sa trabaho, kakaulit-ulit, o na trauma o may injury, pwede po yan. Traumatic, sports, or accident. Baka brachial plexus. Or minsan masikip lang eh. Yung lagi naka-forward head, minsan yung massage, merong paraan ng massage dito sa loob eh, na niluluwag dito. Number 7, may sakit na tinatawag na torticollis. Yung biglang stiff neck, yung ulo mo nakatwist sa isang side,
hindi na makadiretso yung ulo. Minsan biglaan to, walang kasintomas-sintomas. Pagtulog mo, okay ka. Pagising mo, hindi na magalaw yung leeg. Okay? Ang explanation ng doctors, tingin nila baka may punit. May punit yung ligament, yung muscle sa leeg. Kaya ganun nangyayari. Okay? Minsan, itong torticollis na sobrang stiff neck siya, kala natin muscle problem or ligament problem. Yung pala, rarely lang naman may cancer pala, may nakatagong infection pala, o baka side effect ng gamot. Minsan may mga ganon. Number 8, meron din mga aging conditions. Pag degenerative, pag tumatanda. Diba, pag tumatanda tayo, hindi niyo mapapansin, matunog na yung leeg natin, hindi lang kamay, hindi lang tuhod. Pag nasa tahimik na lugar tayo, ikutin mo yung ulo mo, maririnig mo may crepitus yan, matunog. Kasi nga, sa habit natin, sa lifestyle, tsaka sa aging. So, pag tumatanda, talagang may konting arthritis sa leeg, may pinched nerve, minsan namamaga yung nerves, meron disc degeneration. So, lahat ito, nagko-compromise sa dulas ng ganda. Baga sa pintuan, di na ganun kaganda. Okay lang sana kung yung kamay lang ang nagka-arthritis. Ayaw mo sa leeg. Kasi ito nga, pag naipit yung spinal cord, pwede ka ma-paralyze. Delikado yan. Pinaka-delikado. Kaya nga, di ba, sa mga movies, di ba, ingat kayo, yung inikot yung leeg, doon namamatay yung tao. Actually, may video niya na yung mga may dalawang bata, pasensya na, naglalaro. Yung isa, loko, inikot niya yung ulo ng kapatid niya, namatay. Tok, isang ganun lang. Paano? Napunit yung spinal cord. Or kung hindi spinal cord, baka yung mga carotid na punit. Ang dami niyan eh. Yung artery o yung nerve, this degeneration. Old age, naiipit yung mga nerves. Yan, meron ding forward slippage. Basta gumalaw yung cervical vertebrae, delikado, magkakasintomas. Kamamanhid. Isa nga dito yung cervical radiculopathy. Yan. Ito yung naiipit yung nerves na pinakita ko. So, manhid ang kamay, mahina, pins and needles. Meron po yan. Cervical spondylosis, neck arthritis, prolapse disc. Merong mga rare causes na minsan, bihira lang naman to pero kailangan explain natin yan eh. O kaming mga internist, kailangan kompleto. Kasi may small chance na merong tatamaan itong sakit. Hindi mo alam, may cancer pala. May injury pala, may damage talaga yung nerve, may infection pala, baka meningitis. Meningitis, pwede rin yun may lagnat. Pero neck pain din yan, may bone disorder. O yung mga ibang stroke, subarachnoid hemorrhage, matigas yung neck nun, meningitis din yan. May dugo pala sa loob. So, meron mga rare causes din ng neck pain. Paano ginagamot? Yung iba, pain reliever, pero hindi ko masyado pinapayo. Ina-ice or hini-heat. May mga stretch tayo ituturo. Okay? Maganda magpamasahe sa isang marunong, proper posture. Napakahalaga. Ergonomics, yung computer, nakaayos. Diba? Yung cellphone, nakataas. Huwag tayo perme. Pag nagmi-meeting, after 30 minutes, lakad-lakad. Actually, walking is good for neck pain. Habang naglalakad, nare-relax yung neck. Nare-relax po siya. Kita mo, habang ginagalaw mo to, mare-relax yung neck mo. Pag nagpa-check tayo sa doktor, pag hindi gumaling in 1 week, 2 weeks, siyempre may mga MRI, CT scan, myelography, may mga test at may mga ginagawa. So, pupunta tayo sa doktor. Usually, rheumatologist, pwede, orthopedic surgeon, pwede, sa internist, pwede. So, may mga treatment. Yung iba naglalagay ng collar kung may neck injury, may massage, may hot and cold compress, may pillow. Pero try muna natin yung home remedies natin. Ito para doon sa mga karamihan ng sakit. Kahit yung mga ipit-ipit, okay lang yan. Kahit may mga pinched nerve, kakayanin din. So, maraming muscle yung ulo natin. Kala mo walang muscle. Ito, itong pula, muscle to lahat. Sa lego, pati sa likod. Puro muscle yan. So, pag sumikip to, sasakit ang leeg mo. Okay? So, merong masahe na ganito. Minsan kasi yung neck pain, di mo alam saan galing eh. Saan ba galing yung sakit ng leeg? Minsan, akala mo ito lang ang masakit, yung pala, yung ulo pala nag-umpisa doon ang problema. O nasa likod pala, nasa upper back o nasa mid back. Yan, may mga massage dito.
Kita nyo maraming muscle sa batok ko. Rectus capitis. So, ang dami niyang muscle dyan. Lalo na dito sa ilalim, Parang may mga butas-butas dito. Mafe-feel mo yan So, minsan sumisikip yan, minamassage. 5 to 10 minutes per area. Ayan, tingnan nyo maigi. May massage yan. Self-massage, medyo mahirap ang self-massage. Oo, mas maganda talaga may nagmamassage. Moderate, mild to moderate lang. Okay? Mild to moderate pwede. Wag lang sobrang lakas dito sa likod. Base of the skull. Yan ang mga tinitira. Hindi yung buto ang tinitira, yung muscle ang tinitira. Trapezius, ito yung trapezius, laki ng muscle, Kakita mo, pag mahigpit dito sa upper back, mahigpit din dito. Kaya minsan sasabihin mo, sakit ng bato ko Hindi mo alam saan dyan. Hahanapin nung isang massage therapist or yung mga myotherapist yung marunong talaga kung nasaan. Pag self-massage kasi, let's say ito masakit, ito ginagawa natin, iniipit natin dito, ipitin mo tong muscle na to, tapos titingin ka sa kabila para mahila. Ipitin mo to, tingin ka sa kabila. Ayan, iniipit siya. Tapos ginaganyan-ganyan yan, minamassage. Mas maganda kung may ibang tao. Okay? Very helpful. Sabi ko nga, pampahaba ng buhay ang massage Malaking tulong Kaysa sumikip na sumikip, kasi pag pasikip na pasikip yung muscle, talagang sasakit na yan. Ito lang po, pag sa neck massage, pwede naman sa batok, walang problema. Wag lang dadaganan, wag lang ikot-ikutin yung ulo masyado. Pag dito sa harap, dito lang tayo sa sternocleidomastoid. Dito lang sa muscle na to. Dito lang tayo, dito lang sa pula. Wag na tayo magpipisil sa pulso. Wag sa pulso, sa loob. Wag dito sa pulse, okay? Dito lang sa labas. Makakapa mo naman yung pulse Dito pwede yan, dito sa likod. Wag lang dito sa tumitibok. Kasi pag pinisil mo masyado malakas, lalo na pag dalawa, mawawalan ng blood supply, mahilo kayo, parang sinakal. So dito yan, pwede yan. Nandito yung muscle Nandito yung pulso, nandito yung carotid artery. Bawal siya ipitin. Diba? Kaya dito lang. Okay. Pag hindi rin kasi ginalaw minsan, hindi rin gagaling. Tapos walang masyadong paikot-ikot sa ulo. Gentle lang, gentle. Very gentle, dahan-dahan. Scalp massage, pwede rin yan. Okay? Ang bawal lang dito, ito. Okay. Pag na-massage na siya, mga 30 minutes dito, pati-pati sa shoulder, meron na tayong gagawin. Pwede ka na mag-exercise nito. May mga neck rotation, di ba? Sabi ko sa'yo, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, 10 seconds, minsan pinipress pa to. Pwede na kasi nalubog mo na yung sa likod Yung up and down, ingat. Ang pagtingin ng down, walang problema. Ang pagtingin ng up, wag sobra up. Kasi pag sobrang up, minsan nai-stretch itong mga carotid artery natin. Minsan, delikado baka mapunit kung sobra up. So, dahan-dahan lang. Easy-easy lang. Diba? Tapos, ito, meron to left side, right side, pwede rin yan. Okay. Minsan to, neck bending, sinusuportahan ng towel. Tapos yung chin tuck, yung tinuro ko, yan Pag masakit ang ulo, lalo na matagal na ka-cellphone, chin tuck, 2 daliri, press to. Kasi karamihan sa atin, kahit mga kabataan, naka-forward head na Magiging kuba na. So, 30 seconds yan. Or didikit mo yung ang likod mo sa dingding, sa wall, nakalapat yung likod mo. Tapos, yung ulo mo, pag forward head, hindi tatama sa dingding. So, unti-unti, i-back mo yung ulo mo para dumikit yung batok mo sa dingding. So, pa naka-straight na tayo sa dingding, tsaka ka na maglalakad para masana yung habit. Tapos, may mga stretch sa left, ganyan. Tapos, stretch dito sa right, dahan-dahan. Tapos, dito pababa. Tigta 10 seconds, slowly. Minsan, matigas yan. Okay? Tapos, minsan, may pressure din pwede. Ito yung pressure, So, pinapalakas mo yung neck muscles mo, Pag malakas neck muscles, mas hindi ka ma-injure. So, if forward mo yung ulo mo, nakapigil, o kung may ibang tao pipigil, tapos i-atras mo yung ulo mo, 10 seconds. Tapos ikakanan mo yung ulo mo at ikakaliwa mo yung ulo mo, 10 seconds. Para tumigas-tigas. Tapos ito, very important. Yung mga ganito, shoulder shrug. Ito talaga pampaluwag.
clockwise, counterclockwise, gawin mo ilang beses. Meron tayong mga stretch na ganyan, napakaganda, yung mga ganito. Kailangan nyo yan, di ba? Tapos meron tayong mga stretch. Kasi pag ginalaw mo tong balikat mo, pati yung leeg na babanatan siya. Natutulungan siya. Tapos walking is very important. Napakahalaga. Ako nga, pati yung ganitong stretch. Diba? Lahat yan eh. Tapos relaxation, peaceful, music, pamparelax para lumambot din to. Okay? Kasi kung very pressured tayo, maraming problema, maraming iniisip, tumitigas yung leeg. Tension, headache, tawag dyan. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin kung meron kayong neck pain. Salamat po.